Alam mo ba na kahit walang nagsasalita, kahit walang label, at kahit walang opisyal na leader, may hierarchy na agad na nabubuo sa mga babae? Hindi ito tungkol sa ganda lang. Hindi rin ito simpleng selos. At lalong hindi ito random. Sa psychology, may mga silent rules, unspoken signals, at subtle power dynamics na nagtatakda kung sino ang nasa itaas, sino ang sinusundan, at sino ang unti-unting nawawala sa eksena. Kahit hindi nila namamalayan, sa video na ito bubuksan natin ang female hierarchy. Ayon sa psychology, yung hindi sinasabi pero ramdam ng lahat. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang tahimik na hierarchy ng mga babae, hindi ito napapansin ng lalaki. Sa isang grupo ng mga babae, may isang katotohanan na bihirang mapansin ng lalaki. Walang boto, walang anunsyo, walang opisyal na leader, pero malinaw kung sino ang may impluensya. Ito ang tinatawag ng psychology na tahimik na hierarchy. Hindi ito nakabase sa lakas ng boses. Madalas, hindi rin ito tungkol sa pisikal na ganda. Mas malalim ang batayan. Ang babaeng nasa itaas ng hierarchy ay hindi kailangang magpakitang gilas. Hindi siya palaging sentro ng usapan. Pero kapag siya ang nagsalita, nagbabago ang tono ng grupo. Kapag siya ang tumahimik, may napapansin na kakaibang tensyon. Sa psychology, ito ay tungkol sa social calibration. Kung paano umaangkop ang iba sa kanyang presensya. Kung paano nag-iingat ang kilos, salita at galaw ng mga nasa paligid niya. Ang mas mababang antas ng hierarchy ay kadalasang hindi namamalayan ang kanilang posisyon. Pero ramdam nila ito sa paraan ng pagkuha ng atensyon, sa paraan ng paghingi ng approval, sa paraan ng pag-adjust ng sarili para mapansin. Ang dahilan kung bakit hindi ito napapansin ng lalaki ay simple. Iba ang lens ng lalaki sa social dynamics. Mas direkta, mas halata, mas nakikita sa aksyon. Samantalang sa mga babae, ang hierarchy ay tahimik. Nasa body language, nasa eye contact, nasa kung sino ang pinapakinggan at kung sino ang palaging sumasabay. Hindi ito tungkol sa pagiging masama o mabuti. Ito ay natural na proseso ng social behavior. At kapag naintindihan mo ang tahimik na hierarchy ng mga babae, mas mauunawaan mo kung bakit may mga babaeng sinusunod kahit hindi nila hinihiling. At may mga babaeng pilit na naririnig kahit palaging nagsasalita. Ito ang psychology na bihirang pag-usapan, pero palaging nangyayari. 2. Female hierarchy. Bakit may queen, may follower, at may invisible? Sa bawat grupo ng mga babae, hindi pantay ang social power. Kahit pare-pareho silang nandoon, may isa na natural na sinusundan, may isa na palaging sumasabay, at may isa na halos hindi napapansin. Sa psychology, hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng social hierarchy. Ang tinatawag na queen ay hindi laging pinakamaganda o pinakamatalino. Siya ang babaeng may malinaw na sense of self. Hindi siya naghahabol ng approval. Hindi rin siya madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Dahil dito ang iba ay kusang umaayon sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa perceived stability at confidence. Ang follower naman ay hindi mahina. Kadalasan siya ay socially aware. Marunong siyang magbasa ng sitwasyon. Alam niya kung kanino lalapit at kanino sasabay. Sa hierarchy, ang follower ay naghahanap ng seguridad. Mas ligtas ang may sinusundan kaysa mag-stand out. Ito ay natural na survival behavior sa social groups. At nariyan ang invisible, hindi dahil wala siyang halaga, kundi dahil hindi siya naglalabas ng malinaw na signal. Sa psychology, ang visibility ay hindi tungkol sa ingay. Ito ay tungkol sa presence. Kapag walang malinaw na presence, ang utak ng grupo ay hindi siya nire-register bilang influential. Ang invisible ay madalas mabait, madalas tahimik, madalas agreeable, pero dahil wala siyang defined role, unti-unti siyang nawawala sa social map ng grupo. Ang mahalagang tandaan, ang mga role na ito ay hindi permanent. Ang queen ay maaaring bumaba kapag nawala ang self-control. Ang follower ay maaaring umangat kapag tumatag ang identity. At ang invisible ay maaaring mapansin kapag natutunan niyang i-occupy ang space. Ito ang hindi sinasabi ng female hierarchy. Hindi ito tungkol sa pagiging mas mataas kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa kung paano ka nakikita at nararamdaman sa loob ng grupo. At sa sandaling maintindihan mo ito, maiintindihan mo rin kung bakit sa isang silid na puno ng babae, iisa lang ang tahimik na sinusunod, marami ang sumasabay, at may ilan na hindi napapansin kahit palaging nandoon. 3. Psychology ng babaeng mataas ang status, hindi laging siya ang pinakamaingay. Sa maraming tao, iniisip na ang may pinakamalakas na boses ang may pinakamataas na status. Pero sa psychology, kabaligtaran ang madalas na totoo. Ang babaeng mataas ang status
ay hindi kailangang magpaliwanag ng sarili. Hindi niya kailangang mangibabaw sa usapan at hindi niya kailangang patunayan ang halaga niya sa iba. Ang kanyang lakas ay nasa katahimikan. Sa isang grupo, mapapansin mo ito sa paraan ng kanyang paggalaw. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-overreact, at hindi siya agad sumasali sa bawat diskusyon. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional regulation. Ang taong may kontrol sa emosyon ay perceived bilang mas stable, at ang stability ay automatikong iniuugnay ng utak sa mataas na status. Kapag nagsasalita ang babaeng ito, hindi mahaba ang sinasabi niya, pero may bigat, may direksyon, at may epekto. Ang iba ay kusang tumitigil para makinig. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil bihira siyang magsalita ng walang dahilan. Ang pinakamaingay sa grupo ay madalas naghahabol ng atensyon. Samantalang ang babaeng mataas ang status ay may natural na atensyon. Hindi niya ito hinihingi, ibinibigay ito sa kanya. Isa pang mahalagang aspeto ay boundaries. Ang babaeng mataas ang status ay marunong tumanggi. Hindi siya palaging available, hindi siya laging sumasang-ayon. Sa psychology, ang kakayahang magsabi ng hindi ay senyales ng mataas na self-worth. At ang self-worth ay pundasyon ng social status. Ito ang dahilan kung bakit minsan hindi agad napapansin ang babaeng may mataas na status. Hindi siya dramatic, hindi siya maingay, hindi siya naghahanap ng validation. Pero sa paglipas ng oras, siya ang nagiging reference point ng grupo. Ang tinitingnan, ang pinapakinggan, ang sinusundan. Dahil sa mundo ng psychology, ang tunay na mataas ang status ay hindi yung laging napapansin, kundi yung hindi kayang baliwalain. 4. Hindi selos hierarchy. Ito ang tunay na labanan ng mga babae. Madalas tawagin itong selos, pero sa psychology hindi iyon ang buong katotohanan. Ang nakikita ng marami bilang inggit o insecurity ay kadalasang sintomas lamang ng hierarchy. Sa isang grupo ng mga babae, hindi personal ang karamihan ng tensyon. Ito ay subconscious na laban para sa posisyon, para sa atensyon, para sa impluensya, para sa social safety. Kapag may bagong babaeng pumasok sa grupo, hindi agad emosyon ang gumagana. Una, assessment. Saan siya lulugar? Ano ang dala niya? At paano nito maaapektuhan ang kasalukuyang balanse? Sa psychology, ang utak ay laging naghahanap ng order. At kapag may bagong variable, natural na nagkakaroon ng resistance. Ang tinatawag na selos ay madalas nangyayari kapag may nararamdamang banta sa posisyon. Hindi dahil gusto ang isang bagay, kundi dahil ayaw itong mawala. Ang babaeng nasa mas mataas na antas ng hierarchy ay kadalasang hindi lantad ang reaksyon. Tahimik, kontrolado, observant. Samantalang ang babaeng nasa alanganing posisyon ay mas reactive, mas sensitive, mas madaling matrigger. Hindi dahil mas mahina siya, kundi dahil mas mataas ang social risk. Sa female hierarchy, ang laban ay bihirang direkta. Walang harapang komprontasyon. Ang galaw ay nasa exclusion sa pagbabago ng tono, sa kung sino ang biglang hindi sinasama. Ito ang dahilan kung bakit mahirap itong ipaliwanag sa lalaki. Hinahanap nila ang malinaw na dahilan, ang konkretong away, ang obvious na conflict. Pero sa psychology ng kababaihan, ang laban ay nasa ilalim. Tahimik, pero ramdam. Hindi ito tungkol sa masama o mabuti. Ito ay natural na social mechanism. Kapag naintindihan mo na hindi selos ang ugat kundi hierarchy, mas mauunawaan mo ang mga biglaang pagbabago sa relasyon. Ang lamig na walang paliwanag, ang distansyang hindi pinangalanan. Dahil ang tunay na laban ng mga babae ay hindi kung sino ang mas maganda, kundi kung sino ang mas may lugar sa loob ng grupo. 5. Female social ladder. Paano umaangat ang iba? Kahit walang ginagawa. May mga babaeng parang biglang umaangat sa isang grupo. Hindi sila maingay, hindi rin sila agresibo, at minsan parang wala naman silang espesyal na ginagawa. Pero sa psychology, may malinaw na paliwanag dito. Ang social ladder ay hindi inaakyat sa pamamagitan ng effort na nakikita. Inaakyat ito sa pamamagitan ng perception. Ang babaeng umaangat ay may malinaw na internal alignment. Hindi siya nagmamadali para mapansin. Hindi siya pilit nakikisabay. At hindi siya nag-over-explain ng sarili. Sa psychology, ang ganitong behavior ay binabasa bilang confidence. At ang confidence ay isa sa pinakamalakas na signal ng mataas na status. Isa pang dahilan ay consistency. Ang babaeng umaangat ay predictable sa emosyon. Hindi pa bago-bago ang ugali. Hindi siya madaling matrigger. Ang ganitong stability ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa grupo. May papel din ang boundaries. Ang babaeng hindi palaging available ay mas pinapahalagahan ang oras at presensya. Hindi dahil nagpapahirap siya, kundi dahil malinaw ang value ng kanyang space. Sa social psychology, tinatawag itong scarcity effect. Mas pinahahalagahan ang hindi basta-basta nakukuha. Mapapansin mo rin na ang babaeng umaangat
ay hindi sumasali sa lahat ng drama. Hindi siya nakikisawsaw sa bawat issue. Dahil dito nananatiling malinis ang kanyang social image. Ang pag-iwas sa unnecessary conflict ay hindi kahinaan. Ito ay strategic awareness. Kaya parang wala siyang ginagawa, pero sa totoo lang, marami siyang hindi ginagawa. Hindi siya naghahabol ng validation. Hindi siya nagtatanggol ng ego. Hindi siya nagpapaliwanag ng bawat galaw. At dahil dito, ang grupo mismo ang nag-aangat sa kanya. Sa female social ladder, ang tunay na pag-angat ay hindi resulta ng ingay o pagsusumikap na mapansin, kundi ng tahimik na kontrol sa sarili. At sa psychology, ang taong may kontrol sa sarili ay palaging umaangat kahit hindi siya gumagalaw. 6. Ang power dynamics ng kababaihan na hindi tinuturo sa paaralan. Maraming itinuturo ang paaralan tungkol sa talino, disiplina at tamang asal. Pero may isang mahalagang bagay na hindi kailanman tinuturo. Kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa pagitan ng mga babae. Sa psychology, ang power dynamics ng kababaihan ay bihirang lantad. Hindi ito tungkol sa utos o posisyon. Ito ay tungkol sa impluensya. Ang babaeng may power ay hindi kailangang manguna sa lahat. Hindi siya laging nagdedesisyon. Pero madalas ang desisyon ng grupo ay umiikot sa kanyang reaksyon. Ito ang tinatawag na emotional authority. Kapag ang isang tao ang nagtatakda ng emosyonal na tono ng grupo, siya ang may tunay na kapangyarihan. May mga babaeng may mataas na power kahit tahimik. Dahil kapag sila ay nainis, nagiging awkward ang lahat. Kapag sila ay nasiyahan, nagiging magaan ang samahan. Hindi nila sinasadya ito. Ito ay resulta ng consistent presence at respected boundaries. Sa kabilang banda, may mga babaeng tila laging aktibo, pero mababa ang power. Sila ang laging nagpaplano, laging nag-a-adjust, laging nag-aayos ng sitwasyon. Sa psychology, ang sobrang pag-a-adjust ay binabasa bilang mababang leverage. Ibig sabihin, mas kailangan mo ang grupo kaysa kailangan kanila. Isa pa sa hindi tinuturo ay ang papel ng withdrawal. Ang kakayahang umatras ng hindi nagmamakaawa. Ang kakayahang manahimik ng hindi nawawala ang dignidad. Ang babaeng marunong umatras ay mas kinikilala ang value. Dahil ipinapakita niya na hindi nakasalalay ang kanyang identity sa approval ng grupo. Ito ang dahilan kung bakit may mga babaeng tila simple lang pero sinusunod. At may mga babaeng sobrang effort pero hindi pinapakinggan. Ang power dynamics ng kababaihan ay hindi tungkol sa kontrol sa iba. Ito ay tungkol sa kontrol sa sarili. At hanggat hindi ito nauunawaan, maraming babae ang patuloy na magtataka kung bakit kahit ginagawa na nila ang lahat, tila wala pa ring tunay na kapangyarihan. 7. Paano nagkakarank ang mga babae sa isang grupo? Kapag tiningnan mo ang isang grupo ng mga babae, parang pantay-pantay lang sila. Pare-parehong nagsasalita, pare-parehong tumatawa, pare-parehong nandoon. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may ranking na agad na nabubuo. Sa psychology, ang ranking ay hindi pinag-uusapan. Ito ay nararamdaman. Ang unang basehan ay presence. Hindi ito tungkol sa ingay o galaw. Ito ay kung paano ka nararamdaman kapag pumasok ka sa isang espasyo. May mga babaeng pagdating pa lang, nag-a-adjust na ang energy ng grupo, mas nagiging maingat ang salita, mas nagiging alert ang kilos. Iyan ang senyales ng mataas na rank. Ang ikalawang basihan ay emotional control. Ang babaeng bihirang matrigger ay itinuturing na mas mataas ang status. Dahil sa psychology, ang taong hindi madaling mag-react ay may mas malawak na options. Ang ikatlong basihan ay social independence. Kung hindi ka umaasa sa isang tao lang para sa validation o security, automatic na tumataas ang iyong rank. Mapapansin ito sa hindi paghabol, hindi pagmamakaawa, hindi pag-explain ng sarili. Ang ikaapat ay boundaries. Ang babaeng may malinaw na hangganan ay mas nire-respetong sundan dahil alam ng grupo kung hanggang saan lang sila pwedeng lumapit. At ang huli ay perception ng value. Hindi kung gaano ka kabait, kundi kung gaano ka kahirap palitan. Sa psychology, ang irreplaceability ay mas malakas kaysa popularity. Kaya may mga babaeng tahimik lang pero mataas ang rank. At may mga babaeng laging present pero mababa ang impluensya. Ang ranking ay hindi ibinibigay. Ito ay nabubuo sa bawat galaw, sa bawat katahimikan, at sa bawat desisyong hindi mo ginagawa. Ito ang psychology coded ng female hierarchy. Hindi ito lantad pero palaging gumagana. 8. Bakit may babaeng natural na sinusunod at hindi nila alam kung bakit? May mga babaeng hindi humihingi ng atensyon, pero kusang ibinibigay sa kanila. Hindi sila naguutos, pero may sumusunod. At kadalasan hindi rin nila alam kung bakit. Sa psychology, ang ganitong impluensya ay hindi conscious. Ito ay resulta ng mga signal na automatikong binabasa ng utak ng grupo. Isa sa pinakamahalagang signal ay internal certainty. Ang babaeng may malinaw na direksyon sa sarili
ay nagpo-project ng kalmadong confidence. Hindi siya nagdadalawang isip sa maliliit na desisyon. Hindi siya humihingi ng pahintulot para maging siya. Ang ganitong energy ay binabasa bilang leadership kahit wala siyang intensyon na mamuno. Isa pa ay emotional consistency. Ang babaeng pare-pareho ang ugali ay nagiging reference point ng grupo. Alam ng lahat kung ano ang aasahan sa kanya. Sa psychology, ang predictability ay nakakapagbigay ng tiwala. At kung may tiwala, may pagsunod. May papel din ng nonverbal cues. Kung paano siya tumingin, kung paano siya tumahimik, kung paano siya kumilos ng hindi nagmamadali. Ang mga ganitong kilos ay hindi sinasadya, pero malakas ang epekto sa subconscious ng iba. Mapapansin mo rin na ang babaeng natural na sinusunod ay hindi naghahabol ng validation. Hindi siya nagbabago ng opinyon para lang magustuhan. Sa psychology, ang taong hindi natitinag ay binibigyan ng mas mataas na authority. At dahil hindi niya ito sinasadya, mas nagiging totoo ang impluwensya niya. Hindi ito galing sa kontrol. Hindi ito galing sa manipulation. Ito ay galing sa alignment ng loob at labas. Kaya may mga babaeng nagtataka kung bakit bigla silang tinatanong ng opinyon. Kung bakit sila ang hinahanap kapag may desisyon. Kung bakit sila ang sinusundan kahit tahimik. Sa psychology, simple lang ang sagot. Ang mga taong buo sa sarili ay natural na nagiging gabay ng iba. 9. Female hierarchy explained ang mga signal na hindi mo namamalayan. Sa female hierarchy, hindi salita ang pinakamahalaga. Ito ay ang mga signal na kusang lumalabas kahit hindi mo sinasadya. Karamihan sa mga babaeng bahagi ng isang grupo ay hindi alam na nagpapadala sila ng mga signal. Pero ang utak ng iba ay patuloy na nagbabasa nito. Isa sa pinakamalakas na signal ay kung paano ka pumasok sa isang espasyo. May babaeng dumadating na parang may hinihingi. May babaeng dumadating na parang may dala. Sa psychology, ang may dala ay itinuturing na mas mataas ang value. Isa pang signal ay kung paano ka tumugon sa atensyon. Ang babaeng agad kinukuha ang bawat atensyon ay binabasa bilang mas mababang status. Samantalang ang babaeng hindi nagmamadali ay binabasa bilang may control. May papel din ng eye contact. Hindi yung matagal o nakatitig, kundi yung steady at hindi nagmamadali umiwas. Ito ay senyales ng comfort sa sarili. Ang tono ng boses ay isa ring signal. Hindi kailangang malakas. Ang mahalaga ay hindi ito nanginginig o nagmamadali. Ang kalmadong tono ay binabasa bilang authority. Pati ang reaksyon sa criticism ay mahalaga. Ang babaeng agad nagtatanggol ng sarili ay nagpapakita ng insecurity. Ang babaeng nakikinig muna ay nagpapakita ng emotional strength. Sa female hierarchy, mahalaga rin kung paano ka nawawala. Ang babaeng kayang umatras ng hindi gumagawa ng eksena ay mas mataas ang respeto dahil ipinapakita niya na hindi nakatali ang kanyang halaga sa presensya ng grupo. Ang mga signal na ito ay maliit, halos hindi napapansin, pero pinagsama-sama, ito ang bumubuo ng iyong posisyon sa hierarchy. Kaya maraming babae ang nagtataka kung bakit pareho naman ang ginagawa nila pero iba ang trato sa kanila. Sa psychology, hindi actions lang ang tinitingnan. Ito ay kung anong energy ang dala ng mga action na iyon. At hanggat hindi mo ito namamalayan, ang hierarchy ay patuloy na mabubuo kahit wala kang sinasabi. 10. Ang role ng katahimikan, ganda at confidence sa female hierarchy. Sa female hierarchy, hindi sapat ang isang katangian lang. Hindi lang ganda, hindi lang talino, at hindi lang lakas ng loob. Ang tunay na impluwensya ay nagmumula sa tamang kombinasyon ng katahimikan, ganda at confidence. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ito ay kakayahang pumili kung kailan magsasalita. Sa psychology, ang taong hindi nagsasayang ng salita ay binibigyan ng mas mataas na atensyon. Kapag ang isang babae ay tahimik ngunit present, ang grupo ay kusang nag-a-adjust. May nagmamasid, may nag-aantay, may nag-iisip. Ang ganda naman ay hindi lang pisikal. Ito ay kung paano niya dinadala ang sarili. Posture, galaw, at kung gaano siya kakomportable sa sariling katawan. Sa psychology, ang taong komportable sa sarili ay binabasa bilang mas secure. At ang security ay automatikong nagiging attraction. Pero ang ganda lang ay panandalian. Kung walang confidence, mabilis itong nababawasan ng epekto. Dito pumapasok ang confidence. Hindi yung maingay o mapilit, kundi yung tahimik na paniniwala sa sarili. Ang babaeng may confidence ay hindi naghahabol ng atensyon, hindi siya nagmamakaawa sa respeto, at hindi siya natitinag ng opinyon ng iba. Sa female hierarchy, ang katahimikan ang nagbibigay ng misteryo. Ang ganda ang unang pumapansin. At ang confidence ang nagpapatagal ng impluwensya. Kapag kulang ang isa, hihina ang posisyon. Kapag balanse ang tatlo, natural ang pag-angat. Ito ang dahilan kung bakit may mga babaeng, kahit hindi palaging napapansin, ay hindi kailanman nababaliwala. Sa psychology, ang tunay na mataas ang status ay hindi kailangang ipakita. Ito ay kusang nararamdaman. At sa mundo ng female hierarchy,
Ang nararamdaman ng iba, ang tunay na sukatan ng kapangyarihan. Kung iisa ang dapat mong tandaan sa lahat ng napag-usapan natin, ito yon. Ang female hierarchy ay hindi nakikita, pero palagi itong gumagana. Hindi ito tungkol sa ingay, hindi ito tungkol sa drama, at hindi ito tungkol sa pakikipag-unahan. Ito ay tungkol sa presensya, sa kontrol sa sarili, at sa kung paano ka nararamdaman ng iba kahit wala kang sinasabi. Kapag naintindihan mo ang mga tahimik na galaw ng psychology, hindi mo lang mas nakikilala ang iba, mas nauunawaan mo rin ang sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na personal development. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang may alam sa psychology ang laging nauuna.